Nakakulong na sa mga oras na ito si dating Senador Bong Revilla sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, Quezon City. Inaresto na rin sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Kaya hawak na ng mga otoridad ang 6 sa 7 ipinaaresto ng Sandigan Bayan. Kaugnay ng umunoy Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Bago ngayon ay nagpalipas muna ng gabi si Revilla sa tanggapan ng PNP-CIDG kung saan siya kusang nagpunta. Sabay diin na wala umanong due process. Nakatutok live si June Veneracion. June. Vicky, Mel, Emil, mismong si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla raw ang nagpayo kay dating Senador Bong Revilla na sumuko na lamang. Aminado rin itong si Secretary Remulla na matagal na sila magkaibigan ni Revilla pero hindi rin ito nangangahulugan na mabibigyan ng special treatment ang dating mambabatas. Nakakalungkot po, parang wala yatang due process. Pero gano'n pa man, haharapin ko ito ng walang takot. Sa isang FB Live pasado alas 9 kagabi, iginit ni dating Senador Bong Revilla na haharapin niya ang sinampa sa kanyang kasong malversation of public funds through falsification of public documents, kaugnay sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. Ilang minuto lang matapos niyan, sumuko ang pinaarestong si Revilla sa otoridad. Kasama niya nagtungo sa PNP-CIDG headquarters ang misis na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado at mga anak na sina Cavite 1st District Representative Jolo Revilla at Tagimat Party List Representative Brian Revilla. So nag-surrender sila? Yeah, so surrender sila. The usual reading of the Miranda rights, the nature of his arrest, taken to custody, and of course yung medical check-up for the medical certificate, and the usual pagkuha ng mga fingerprint. Pagdating ng dating senador, naging mas mahigpit ang seguridad sa PNP-CIDG. 10:30 p.m., may dumating na van na naghatid ng bed frame at kutsyon. Sa PNP-CIDG nagpalipas ng gabi si Revilla. Kasabay ng pagsuko, sinurrender din ni Revilla ang nasa 20 baril na nakapangalan sa kanya. Sumailalim siya sa booking procedure sa opisina ng CIDG. Kinunan siya ng mugshot at fingerprint. Pero hindi tulad ng mga ordinaryo akusado, walang inilabas na litrato ang PNP. Okay naman daw ang dating senador base sa kanyang medical check-up. He was found to be in good physical shape and capable of undergoing trial. He is 59 and he is as healthy as a 59-year-old could be, even healthier. Bago ang pagsuko, nagtungo ang ilang taga-NBI sa bahay ni Revilla sa Cavite. Kinausap na si Revilla ng kapwa Caviteño na si Interior Secretary John Vic Remulla. Tumawag siya sa akin kahapon nung lumabas yung electronic warrant at sabi ko, best na mag-surrender ka na. May kasaysayan ng alyansa ang pamilya Remulla at Revilla sa Cavite. Katunayan, may panahong katikat ni Remulla ang anak ni Revilla na si Jolo sa gubernatorial at vice-gubernatorial election sa probinsya. We've been lifelong friends ever since the 1980s. Matagal na kami magkaibigan. But duty calls, there are no exceptions to the rule. Ang pag sinabi ng Sandigan to arrest him, I advise him to, ang best ko na magawa is advise him to surrender peacefully. Si Remulla pa mismo ang naghatid kay Revilla sa Sandigan Bayan mula sa Camp Crame sakay ng isang SUV. Nasa korte na aniya kung saan ikukulong si Revilla. Pero 3 jail facility ang inirekomenda ng DILG. Ang nasa Payatas, Camp Karingal at Bikutan. Pagdidiin niya, bagaman kaibigan niya si Revilla, I assure you, walang magiging special treatment doon. pangalawang pagkakataon na ito na makulong ni Revilla dahil sa pagkakasangkot sa katiwalian. Noong 2014, sa PNP Custodial Center sa Camp Crame ikinulong si Revilla nang madawit sa pork barrel scam. Pero malapit nang i-demolish ang Custodial Center, kaya hindi na pwedeng doon muli makulong ang dating mambabatas. Bukod kay Revilla, hawak na rin ng otoridad ang kapwa niya akusadong sina dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineers, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Matapos ang Senate Blue Ribbon Committee hearing kagabi, nagtungo ang mga taga-NBI para arestuhin ang dalawa. Isinailalim sila sa booking procedure sa NBI headquarters bago sila inilipat sa NBI custodial facility sa Muntinlupa.
Sumailalim na rin sa booking procedures ang kapwa nila akusado na sina dating DPWH Engineer RJ Dumasig at accountant na si Juanito Mendoza. Sa Benguet naman ng aresto, si DPWH Bulacan 1st District Engineering Office Cashier Cristina Pineda. Sa 7 pinapaaresto ng Sandigan Bayan, isa na lang ang pinaghahanap. Yan rin si dating DPWH Bulacan 1st District Engineering Office Engineer Emilita Huwat. Tiwala naman ng DILG at PNP na makukuha at maaaresto rin nila ang natitirang at-large na kapwa-akusado ni dating Senador Bong Revilla dahil alam na raw nila ang lokasyon nito. Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. At sa piitan nga sa Payatas, ikinulong si dating Senador Bong Revilla sa kabila ng hiling niya sa Sandigan Bayan 3rd Division na manatili sa kustodiya ng PNP. Sa Biyernes pa kasi diringgin ang hiling kasabay ng pagbasa ng sakdal kay Revilla at mga kapwa akusado. Nakatutok si Maki Pulido. Mabilis sa mga aksyon ng Sandigan Bayan 3rd Division. Pasado alas 11 ng umaga kahapon nang makuha ng dibisyon ng kasong malversation laban kay dating Senator Bong Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan. Kinahapunan, pasado alas 5 ng hapon, na-issue na ang warrant of arrest at hold departure order laban sa mga akusado. Nang mabalitaan daw ni Revilla na may warrant of arrest na laban sa kanya, nagdesisyon na siyang sumuko kagabi. Bandang alas 10 ng umaga kanina, dinala na ng PNP-CIDG si Revilla sa Sandigan Bayan para iharap siya sa korte o return of warrant. Kasamang dumating ni Revilla ang asawang si Congresswoman Lani Mercado, mga anak at kapatid na si Bacoor City Mayor Strike Revilla. Isa sa mga kasamang abogado ni Revilla, si Attorney Ramon Esguerra, dating abogado niya sa kasong plunder. Kumusta? Pasok. Okay. Hinatid din siya ni DILG Secretary John Vic Remulla. Kumusta ang demeanor? Siyempre, walang masaya sa panahon na ganito, di ba? Pero ang huling sabi niya, bago bumaba ng kotse, ako nang dito, sabi niya, lalaban ako. Bago i-turn over ng PNP-CIDG ang kustodiya kay Revilla sa Sandigan Bayan, chinek muna ang kanyang vital signs tulad ng blood pressure na, ayon sa nurse, ay normal naman. Para raw sa kanyang seguridad, hiningi ni Revilla sa mga mahistrado na manatili siya sa kustodiya ng PNP. Didinggin ang mosyong ito sa Biyernes, pero inutos muna ng korte ang pagkulong kay Revilla sa New Quezon City Jail sa Payatas. Binasa pa ni 3rd Division Chairperson Carl Miranda ang ipinadalang sulat ni Acting PNP Chief Melencio Nartates Jr. na humihiling na ihinto na ang pagpapadala ng mga detainee sa PNP Custodial Center. Magastos daw kasi at kailangan ng dagdag na manpower. Ayaw rin daw ng korte na sabihin ng publiko na may special treatment na ibinibigay kay Revilla. Ipinatawag din ng mga mahistrado ang superintendent ng Quezon City Jail na tiniyak na sapat ang seguridad at di tulad sa ibang city jail, maluwag ang kanilang pasilidad. Bago mag-alas 2 ng hapon, hinatid na si Revilla sa Quezon City Jail. 1:30 naman ng hapon dumating sa Sandigan Bayan ang kapwa-akusado ni Revilla na sina Juanito Mendoza, dating accountant ng DPWH Bulacan at project engineer na si RJ Dumasig. Pareho silang sumuko kahapon sa NBI. Sunod na dumating sina Bryce Hernandez, dating Assistant District Engineer ng DPWH Bulacan at JP Mendoza, dating hepe ng Construction Section. Tulad ni Revilla, sa Quezon City Jail din sa Payatas ang inisyong commitment order ng korte. Sa labas ng Sandigan Bayan, nagtipon-tipon naman ang ilang taga-suporta ni Revilla para iprotesta ang pag-aresto sa kanya. Sa Biyernes, January 23, nakatakdang basahan ng sakdal si Revilla at kanyang mga kapwa-akusado. Sa araw ding yon nakatakda ang pre-trial conference sa kasong malversation, kaugnay ng di umano'y 92 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. At makibalita na tayo sa mismong kulungan kung saan ipiniit si dating Senador Bong Revilla at mga kapwa-akusado. Doon tiniyak din ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na walang bibigyan ng special treatment. Nakatutok doon live si Jonathan Andan. Jonathan. Vicky, 4 na oras na ngayong nakakulong si dating Senador Bong Revilla dito po sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Kasama niya po nakakulong dito ngayon yung 4 na kapwa niya akusado doon sa mga kaso kaugnay sa milyong pisong umunoy ghost flood control project sa Pandi, Bulacan.
Paglabas niya sa Sandigan Bayan, ibiniyahe na agad sa kanyang kulungan si dating Senador Bong Revilla, ang destinasyon ng convoy sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Dito, sunod-sunod na nagdatingan ng mga anak ni Revilla. Sa loob ng City Jail, kinunan si Revilla ng mugshot at idinaan sa booking procedure. Binigyan din siya ng dilaw na uniform ng mga PDL o Persons Deprived of Liberty. Ganito ang itsura ng magiging kulungan ni Revilla. 47 square meters ang laki. May 5 bunk beds, kasya hanggang 10 PDLs. May sariling palikuran at hiwalay na shower pero hanggang dibdib lang ang dingding para sa seguridad. Tinitiyak ng BJMP o Bureau of Jail Management and Penology walang special treatment na ibibigay sa dating senador. Commitment ng BJMP yan na walang VIP treatment na mangyayari kahit kanino man hong PDL yan. Talaga hong nasa policy namin na bawal ho talaga yan. And kung may mapapatunayan na gagawa niyan, kakasuhan ho natin at mananagot. Bago raw ihalo si Revilla sa mga nakakulong dito, isasailalim muna siya sa medical quarantine na pwedeng umabot ng 7 araw. Sino kaya ang makakasama niya sa selda? After our assessment, titingnan po natin. But definitely hindi pwede mag-isa sa isang selda. May mga kasama ho siya. Gaya ng ibang PDL, ang allowance ni Revilla sa pagkain, 100 piso lang kada araw. Almusal, tanghalian, merienda at hapunan. Pero ho, kung may dala ho ang kanilang dalaw, ay karapatan din naman ho nila. Basta lutong pagkain at subject to inspection ng ating mga BJMP personnel. Bawal ang sariling cellphone, laptop o anumang gadget sa loob. Kung may electronic dalaw o online hearing, may papahiram naman daw na gadget ang BJMP. Susundin din daw ni Revilla ang oras ng dalaw tuwing Martes hanggang Linggo. Bukod kay Revilla, dito rin iniutos ng Sandigan Bayan na ikulong ang 4 na iba pa niyang kapwa-akusado sa kasong malversation at graft kaugnay sa Ghost Project sa Pandi, Bulacan. Yan ay ang mga kawani ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na sina Assistant District Engineer Bryce Hernandez, mga engineer na sina JP Mendoza at RJ Domasig at ang accountant na si Juanito Mendoza. Kasama nilang 5 ang 7 iba pang DPWH officials na ikinulong dito noong Nobyembre dahil naman sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Vicky, sa ngayon, 12 opisyal ng gobyerno na yung nakakulong dito dahil sa flood control scandal. Kaya sabi ng BJMP ay dadagdagan nila yung security dito. Ang sabi po ng tagapagsalita ng BJMP ay sa mga oras na ito nakasuot na po si Revilla ng BJMP yellow uniform at ang hapunan na inihanda sa kanila ngayong gabi, ginisang pechay. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Kumpiyansa si DPWH Secretary Vince Dizon na malakas ang ebidensya laban sa mga sangkot sa umunoy substandard flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro. Sinabi ni Dizon nang tumestigo siya sa Sandigan Bayan. Nakatutok si Maki Pulido. Isinalang ng prosekusyon bilang kanilang testigo si Public Works Secretary Vince Dizon para sabihin ang kanyang mga obserbasyon matapos inspeksyonin ang 289 million peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ang paglilitis ay nasa yugto ng bail hearing para sa dating taga-DPWH Mimaropa. Pinaghahanap pa kasi sina dating Congressman Zaldico at mga opisyal ng construction company na SunWest Inc. Sa cross-examination, ipinunto ng mga abogado ng mga akusado na ongoing pa ang proyekto at hindi pa tinatanggap ng DPWH kaya't responsibilidad pa ng kontraktor. Sabi ni Dizon, dahil sobrang substandard ang pagkakagawa, imposible nang maayos ang proyekto ng hindi ginigiba at pinapatayuan ng bago. Dagdag ni Dizon na sa Program of Works, 12 meters dapat ang steel sheet pile na magpapatibay sa konstruksyon ng dike. Pero 3 meters lang ang ginamit. Pagpunto ng depensa, isang lugar lang ang ininspeksyon kung saan nakita ang 3 meters na sheet pile. Pero sabi ni Dizon, ininspeksyon din ang ibang bahagi ng higit 400 meters na road dike. Magakas ang ebidensya, klarong-klaro. Kitang-kita naman natin na talagang substandard yung mga ginagay na mga sheet pile. Naniniwala si Dizon na mapapanagot ang sabi niya ay kontsabahan para manakaw ang pera ng bayan. May kumpiyansa tayo sa Sandigan Bayan na talagang mapapatunayan na talagang substandard yung proyekto at nagkakontsabahan ang SunWest, si former Congressman Zaldico
at mga taga-DPWH para gumawa ng isang substandard na project para nakawin ang pera ng mga kababayan natin. Sa susunod na pagdinig sa kasong malversation, kaugnay ng di umano'y maanumalyang flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro, isasalang naman ng prosekusyon bilang kanilang testigo ang isang opisyal ng Land Bank of the Philippines. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Nagsumiti ang Senate minority ng binansagan nilang minority report kaugnay ng flood control scandal. Idiniin sa report ni dating House Speaker Martin Romualdez o si Speaker Martin Romualdez, pero sinabing walang sapat na ebidensya laban sa dalawa nilang kasama sa minorya. Ang tugon ng liderato ng Senado sa pagtutok ni Mal Gonzalez. Ito ang pinansagang minority report ng Senate Minority Bloc ukol sa flood control scandal. Malinaw na nakaturo raw kay dating House Speaker Martin Romualdez ang pananagutan base sa ilang nagsalita sa mga hearing ng Blue Ribbon Committee. Yung arrows kasi, base sa nagtuturo sa kanya at mababasa niyo nun sa kanilang mga testimonies, individual. Talagang, for example, Gutesa, tinuro si Saldico and Martin Romualdez. Si Diskaya, nabanggit din ang pangalan ni Martin Romualdez. At yung mga iba, si Alcantara, si Bryce Hernandez, pinagtuturo kung sino-sino at papunta lahat sa direksyon ni Martin Romualdez. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Romualdez. Base sa 576-page report, ang iba pang nadiin sa mga pagdinig, kabilang sina dating Congressman Zaldico, dating Senador Bong Revilla, Senador Joel Villanueva, dating DPWH Secretary Manny Bonoan at 17 kongresista ay maaari nilang kasuhan kung mapatunayang nagkasala sila. Wala raw sapat na ebidensya para kasuhan sina Senador Chis Escudero, Jinggoy Estrada at dating Senador at ngayon Makati City Mayor Nancy Binay. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng lahat ng nabanggit. At nang tanungin kung sino ang pinakamataas na opisyal na panukala nilang kasuhan, Merong question mark nga sa, makikita nyo rito yung... pirmado ng 6 sa 9 na minority senators ang report na isinumite sa Office of the Senate President noong December 10 dahil dismayado nila sila sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee noon. Dismayado raw sina Marcos na hindi dumalo sa pagdinig kahapon at si Marcoleta sa naging takbo ng pagdinig. Hindi raw na-maximize ang paghaharap ni na dating DPWH Yusek Roberto Bernardo na siyang nagturo kina dating DPWH Secretary Manny Bonoan at dating DepEd Yusek Trijiv Olivar. Hindi raw masyado nabigyang pansin ang Cabral Files. Pare-pareho lang. Sila na rin ang sumasagot para sa dalawang kasambahay. Wala rin na bunyag. Ayaw ko sanang magsalita ng makakasakit o makaka-offend sa aking mga kasamahan. Pero yun naman ang nakikita ng mga Pilipino. Nakikita naman natin na parang wala namang pagtutuunan nito. Imbes na yung mga may kasalanan ay ang matakot. Ang mga nag-iingay pa ang sinisindak. Parang baliktad na eh. Sinabi ng DPWH, this is a public document. So sabi ko, how do you validate that? How do you authenticate that? Alam niyo sinabi niya? Tinuro ang ombudsman. Turuan na eh. Hindi naman mandate ng ombudsman silang kinakailangan daw ma-forensic. The law does not require a forensic. Ikumpara mo lang. It can be considered, it will be equivalent to the best evidence rule. Sabi ni Senate President Tito Soto, pinadala nila sa Blue Ribbon Committee ang report dahil hindi naman talaga ito dapat sa opisina niya pinadala. It has been submitted to my office, then it's unofficial. Kasi dapat magsasubmit ang minority report sa pagkatapos ng committee report, isasubmit yun doon sa Bills and Index, hindi sa akin. Ano ba, tatagal na nilang veterano, di ba? Ang tatagal na nilang legislator, Bakit sa Senate President's Office ipapadala? Pang media, ano silbi nun even a majority report, kahit anong Blue Ribbon Committee report yan, unless tinake up sa plenary, ay wala yan. It's simply a piece of paper. Sagot naman ni Soto sa pagkadismaya ng ilang minority senators sa pagdinig kahapon. Kanya-kanyang opinion You are entitled to your own opinion. Opinion ng iba, okay lang sapagkat nabuksan. Okay, di ba? Ngayon, merong mga mga nabitawan na pwedeng i-follow up in the next hearing.
kulang na oras eh. Umattend sila sa susunod para yung mga kulang, mapunoan nila. Hinihingan pa namin ng tugon si Committee Chairman Senador Ping Lacson. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nagpanting ang tenga ng kalihim ng DPWH sa pahayag ni Curly Discaya na tila sila pa ang ninanakawan dahil sa ipinasosoli umanong pera para maging state witness. Umalma rin ang Assistant Ombudsman. At nakatutok si Joseph Moro. Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon, sinabi ng kontraktor na si Pacifico Curly Discaya na parang sila pa umano ang ninanakawan ng umano'y hiningi ng gobyerno na magbalik sila ng pera o mag-restitute para maging state witness. Itinanggi na ng Department of Justice ang pasaring sa tanungong ito sa pagdinig. Kung magkano po ang i-restitute po muna namin. Ano sabi nila? Magkano daw? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Tila nagpanting naman ang tenga ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa sinabi ni Discaya. Medyo makapal din naman talaga ang mukha nitong si Curly Discaya. Kitang-kita namin lahat ang ebidensya laban sa kanila. Tapos ang lakas pa ng loob na magsabi, sila pa ang ninakawan. Kalokohan din ng turing ng Assistant Ombudsman sa pahayag ni Discaya. Hindi aniya pangingikil kundi pananagutan ang pagbabalik ng pera ng taong bayan. Nang mawala raw ang pera para sa flood control, pondo pati kaligtasan ng mga Pilipino ang nawala. Hininga namin ng pahayag ang kampo ni Discaya pero no comment na anila sila. Ang ilang sangkot sa anomalya tulad ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, mga DPWH engineer na sina Gerald Opulencia at Henry Alcantara at contractor na si Sally Santos, aabot na sa 316 million pesos ang mga isinoling pera sa Department of Justice. Nasa 1.5 billion pesos daw ang inaasahan ng DOJ na ibabalik ng 4. Nagsuko na rin dati ng 2 luxury vehicle ang isa sa kinasuhan na si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang Anti-Money Laundering Council o AMLC nakakuha na ng 15 na mga freeze orders sa mga ari-arian ng mga umano'y sangkot sa anomalya at ang halaga ng mga frozen assets aabot na sa halos 23 billion pesos. Sakop nito ang lampas 700 mga individual at lampas 500 na mga entities tulad ng mga construction companies. Kapag naka-freeze ang assets, hindi ito pwedeng galawin ng mga may-ari nito. Higit 14 billion pesos nito ang laman ng lampas 6,000 mga bank accounts. Nasa 5 bilyong pisong air assets, lampas 2 bilyong pisong halaga ng mga real estate properties, pati na iba pang mga investments, sasakyan, insurance at mga e-wallet accounts. Ayon sa AMLC, pagkatapos ng 6 na buwan, maaari na itong maghain ng kaso para sa forfeiture para tuluyan na itong mabawi ng gobyerno. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. May inihahanda ng formal request sa Senado ang Justice Department para mailipat sa kanilang kustodiya si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Nasa Senado pa kasi siya kahit pasok na sa Witness Protection Program. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ngayong arestado na sina dating DPWH Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza, ang naiiwan na lang na nakakulong sa detention facility ng Senado ay ang kontratistang si Curly Discaya at si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Pero si Alcantara nasa ilalim na ng Witness Protection Program kaya usapin ngayon kung kukunin na ito ng Department of Justice. Insofar as the witness is admitted already into the program, Mr. Chair, the department will probably be asking for, especially for those who are under the custody of the Senate Blue Ribbon Committee, that we take custody of them so that they can be placed under the protective custody of the Witness Protection Program. Sama nyo na pag alis nyo. If the chair of the Senate Blue Ribbon Committee so desires, sir, then we will take the necessary or appropriate action to take him into our custody. Sige, baka mabawasan na namin yung laman doon sa baba dahil
Baka may mga ipapasok kaming bago eh. Ayon sa DOJ, inihahanda na nila ang formal request sa Senado para makuha si Alcantara dahil magiging state witness ito sa ilang kaso ng flood control. Pero anila, kailangan muna nilang plantsahin ang pagtiyak sa seguridad nito. Medyo ingat tayo kasi remember, 'di ba, they are critical witnesses and they hold pieces, very important pieces of evidence for us to prove our case, no? Bukod kay Alcantara, nasa Witness Protection Program o WPP na rin sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH NCR District Engineer Gerard Opolencia at kontratistang si Sally Santos. Bilang testigo, makaliligtas sila sa ilang kaso kaugnay sa Ghost Project sa Bulacan, pero pwede pa ring maharap sa ibang kaso. Nagsagawa naman ngayon ng preliminary investigation ng DOJ kaugnay sa reklamang malversation laban kay Senador Joel Villanueva at mahigit 30 iba pa. Ayon sa DOJ, konektado ito sa Ghost Project sa 1st District ng Bulacan na kinasasangkutan din ng kontratistang top-notch Catalyst Builders. Pero sabi ng DOJ, hindi nakapag-file ngayong araw ng kanyang counter-affidavit si Villanueva na itinanggi ng nakinabang sa proyekto. Yun yung nag-ask na siya for extension. Yes po, hindi na po siya lumitaw today. The extension was granted until 26. Aminado naman ng DOJ na sa ngayon wala pang warrant of arrest si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, kaya sa pamamagitan daw ng ILBO o Immigration Lookout Bulletin Order, maring pabantayan ito. Categorically speaking po, syempre his right to travel cannot yet be impaired because wala pang HDO. But I don't think that it would be prudent for him to exit the country. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Ikinadismaya ni Senador Rodante Marcoleta ang hindi umano masyadong pagtalakay sa bagong bahay na nabili umano ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ito rin anya ang bahay na binanggit ni dating Congressman Zaldico na ginagawa umanong bagsakan at imbakan ng pera na para umano kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Mav Gonzales. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon, inungkat ang bahay sa 30 Tamarind Street sa South Forbes na sinasabing nabili umano ni dating House Speaker Martin Romualdez. Allegedly, ang bagong owner is Martin Romualdez. Yun ang sinasabi. Si Speaker ba ang nasa deed of absolute sale? Kung hindi, sino? Kung alam ninyo. It's Golden Peasant po. Si Senador Rodante Marcoleta, dismayado raw na hindi ito masyadong natalakay sa pagdinig kahapon. 30 Tamarind Street. Kung napapansin nyo, yun ay bahagi ng paglalahad ni Zaldico na sinabi niya yung isang 1 billion pesos ay doon i-deliver. Kasi yun ang drop-off point na sinabi, sabi niya ni Martin Romualdez sa akin, diyan mo dalhin. Sana dapat mayroong mga tanong pa doon eh. Bakit hindi natin tawagin kung sino yung may-ari? Nasaan yung kontrata nasaan yung discontract? Di ba? Nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Ang tinutukoy ni Marcoleta ay ang mga sinabi ng nagtatagong dating Congressman Zaldico na unang nagbanggit tungkol sa bahay sa 30 Tamarind Street sa serye ng mga videong ipinost niya sa social media noong Nobyembre. Sinabi rin po sa akin, Speaker Martin Romualdez, na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarind Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson, sa mga opisyal na dokumento, ang Golden Peasant Holdings Corporation ang nakabili ng mansyon na ang ilang stockholder daw ay nakaupo sa ilang kumpanya ng dating speaker. We're not trying to implicate the former speaker, Hindi tayo nagta-target dito. Dumating lang sa ating attention, but we cannot disregard because sabi ko nga, there were persistent reports na ang initial information nga sa pangalan ni Diskaya or kay Diskaya na ibenta. Hindi naman ito enough to implicate or to implead the former speaker. But, this is something that the DOJ or the Ombudsman or the Ombudsman can follow through. We are only providing a lead for whatever it is worth. Sinusubukan naming makuha ang panig ni Romualdez.
Pero naon nang sinabi ng kanyang abogado na ang alegasyong si Romualdez ang bumili ng naturang bahay ay nanggaling lang sa sinabi ng mga staff ng dating tenant ng bahay na hindi naman suportado ng dokumento. Hindi rin daw lumabas ang pangalan ni Romualdez sa anumang titulo, kontrata o resibo na may kaugnayan sa property. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.